Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Kinasusuklaman ng dalaga ang mga lalaking tulad ng binata, mga lalaking nagsasamantala at naglalaro sa mga mahihinang babae. He was rich and gorgeous, mga katangiang sapat upang sambahin ito ng mga babae. Pero hindi siya. Magyayelo muna sa impyerno bago siya maging biktima nito. Atin pong uling tunghayan ang isa pang maikling istoryang pinamagatang Pangako Sa'yo. She hated this man. Hindi niya maintindihan kung paano nasangkot ang kaibigan niya sa isang tulad ni J.R. Valencia. Yes, he was handsome, gorgeous, dahilan upang ang ilang mga kababaihan ay sambahin ito. But she would never be any man's slave. She wondered kung ilan pang ganitong uri ng lalaki ang nabubuhay sa mundo at hindi niya matatagalan ang pag-atake nito sa pagkatao niya. She took a deep calming breath. Kahit anong uri pa ng pangiinsulto ang maisip mo para sa akin, hindi niyon mababago na ikaw ang ama ni Lindsay. Mrs. Valencia turned to her son. I still own this house, iho. May karapatan akong patuloyin ang sino mang gusto kong patuloyin. Now, kung sa palagay mo ay hindi mo gustong makasama si Kemi sa loob ng 2 linggo, marahil ay dumuon ka na muna sa kondo mo. Total ay alikabok lang ang naninirahan sa condominium unit na iyon. I don't believe this, Mama, he exclaimed in disbelief and frustration. Umiling itinaas sa ere ang mga kamay. Kung iyan ang gusto ninyo, fine with me. Wait, tawag ni Kemi dito. Kung aalis ito, magkakaroon lang ito ng pagkakataon na matakasan ang lahat, matakasan ang responsibilidad kay Lindsay. What? He said. Sa isang banda ay may punto po ang anak ninyo, Mrs. Valencia. Sabi niya sa ginang, subalit ang mga mata niya ay nanatiling nakatuon kay JR. Hindi nga naman maalis sa kanya ang pagdududa na baka isa akong masamang tao. Para makatiyak ka, dala ko ang company ID ko. Maaari mong tawagan ang publishing company na pinagtatrabahuhan ko. Dinukot niya sa bulsa ng capri pants niya ang cellphone at inabot dito. Maaari mong tawagan ang lahat ng mga pangalang nakalista riyan at itanong mo sa mga kaibigan at mga kakilala ko kung anong uri ng pagkatao mayroon ako o kung miyembro ako ng isang sindikato. The last sentence was uttered with sarcasm. You said you're working in a publishing house, he said. Didn't bother to take her cellphone. Pinaraanan nito ang sarkasmo sa tinig niya. Yes, he's a writer, iho. Pagbibigay impormasyon ni Mrs. Valencia. Nagsusulat siya ng mga kwento sa pocketbook. The ones you saw in my room. May ngiting na nilay sa mga labi ng matandang babae. Oh, he muttered. Pagkatapos ay isa pang panguuyam ng ngiti ang pinakawalan. That explain it, Mama. Ang trabaho niya ay maghabi ng kwento. Mga kwento para sa ikaaliw ng mga mambabasa. Kaya paano tayo nakakatiyak na hindi ito isang kwentong hinahabi niya? She opened her mouth to say something, ngunit inunahan siya nito. You know what I think, Kemi? Maaring ang totoo ang ipinakikilala mo tungkol sa sarili mo. Maaring kilala mo si April at alam mong dati siyang nagtatrabaho sa BTEX. But it been more than a year nang huli kong makita si April. And how would I know kung ano talaga ang nangyari sa kanya? Kung totoong patay na nga siya at kung sa kanya talaga ang batang nasa loob ng silid na iyan. Sinulya pa nito ang nakasarang pinto. For all I know, baka ginagamit mo lang ang bata upang guluhin ang buhay ko. So, why don't you tell me what you want from me? Dahil, he paused for a moment. His eyes on her were like laser. Dahil kapag napatunayan kong hindi ako ang ama ng bata, I will have you arrested. Sa lahat ng panggugulong ito, bantaan ito.
Hindi niya sinasadyang matawa. The man was impossible. Hahanap at hahanap ito ng butas, malustan lamang nito ang lahat. Hindi siya ang uring sumusugod sa giyera nung walang dalang sandata. Hindi ako madaling matakot, Mr. Valencia. Kung may gusto man ako sa iyo, ay ang kilalaning mong anak si Lindsay at ibigay sa kanya ang karapatan niyang bilang anak. That's all. Kung hindi namatay si April, duda akong mag-aabala siyang ipakilala ka sa anak niya. Pero narito ako para ibigay kay Lindsay ang karapatang makilala ka. Bago ito makahagilap ng isasagot ay namagitan si Mrs. Valencia. Okay, tama na ang usapang ito. Binigyan nito ng nababagot na tingin ang anak. Sana'y naririnig mo ang sarili mo, iho. You are being unreasonable. Wala akong nakikitang dahilan upang manggulo ng buhay ng may buhay si Kemi. Now, bakit hindi mo siya pagmaneho patungo sa apartment niya nang makuha mo ang ibang gamit ng bata nang may magamit ngayong gabi? I'll take Lindsay to the store tomorrow to shop some things that she need. Tumiim ang bagang ni JR. Humugot ito ng malalim na hininga. Okay. Wala na akong sasabihin pa. I know you enjoy all this, ma. Umaasa kang apo mo ang batang iyan. Pero huwag mo kong sisisihin sa bandang huli. Ipagmamaneho mo ba si Kemi? May sasakyan naman ho ako. Ako na lang po ang kukuha, Mrs. Valencia. Hayaan mo nang samahan ka ni JR, iha, giit nito. No, not today, mama. Naniningkit ang mga matang nilinga siya. Pagod ako, bukas na lang ng hapon pag uwi ko galing sa opisina. Lihim na napangiti si Kemi. Hindi dahil sa ikinatutuwa niya ang nangyayari. Hindi nito na itago ang anyong tila na talo sa giyera at isiping kakampi niya ang ina nito. Alam kong galit ito, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang sanggol. Sinuri niya ito ng tingin habang kausap nito ang ina. JR Valencia was a big man, trim and not an ounce of extra flesh. Kung pagbabasihan ang plat nitong tiyan, but with a massive shoulder and long strong arms, malaki ang mga kamay nito, gayon din ang mga daliri. Walang duda na malaki rin ang iba pang bahagi ng katawan nito. Tila may malamig na hangin ang yumakap kay Kemi sa tinatakbong iyon ng isip. Lalo pa nang hagingan siya nito ng sulyap. His dark brown eyes locked with hers, pababa sa mga labi niya. May ilang sandaling nagtagal iyon doon. Paanong schedule mo ng DNA test bukas? Bumalik ang tingin nito sa inang nagsalita. Marami akong appointment bukas na hindi pwedeng ikansela, mama. Sasabihin ko sa inyo kung kailan ako available. Kailangan ko ng maligot magpalit. I think I'll miss supper. Iyon lang at umalis na ito. Nagpakawala siya ng buntong hininga, humakbang palapit sa kanya si Mrs. Valencia at hinawakan siya sa balikat. His bark is worse than his bite, Kemi, but I think you handled the situation very well. I have never seen my son speechless, sabi nitong may ngiti sa mga labi. Sa isang banda ay naiintindihan ko si JR. Hindi niya matatanggap na nakadisgrasya siya, ni hindi sa hinagap ay hindi niya inisip na biglang isang araw ay lilitaw sa kanya ang 6 na buwan niyang anak. Mapapatunayan lang iyon sa kanya pagkatapos ng DNA test. Hindi ako nagdududang anak ni JR ang bata. Really? Yeah, iha, she was smiling. Lindsay, the spitting image of JR when she is still a baby. Hindi agad siya makasagot. Mahirap para sa kanya na makita ang pagkakahawig ng mag-ama. Ang akala niya'y kahawig ni Lindsay si April. Pero siguro, mas may awtoridad si Mrs. Valencia na magsabing kahawig ni JR ang bata. Kung ano ang gusto niyong makita ay iyon ang nakikita niyo. The old woman opened her mouth to say something. You could be right. Ano ho sa tingin niyo ang gagawin ni JR kung ang magiging resulta ng DNA test ay positibo? Idinagdag niya nang manatiling hindi kumikibo ang matandang babae. Aaminin kung hindi niya ikatutuwa iyon, pero kailangan niyang tanggapin ang katotohanan at gampanan ang pagiging ama.
I can only hope so. Anyway, hindi naman ho kailangang narito si Lindsay. Sa sandaling kilalanin siya ng anak nyo ay iuuwi ko na siya sa amin. Gumuhit kaagad ang pagtutol sa mukha ng matandang babae. Hindi mangyayari yon, iha. Gusto kong narito ang apo ko. Tanggapin man siya o hindi ni JR. Mariing wika ng matandang babae. Ang inaalala ko lang, walang kagigis ng ina ang apo ko. If you notice, JR hated the words marriage and children. May lungkot na gumuhit sa mga tinig nito. Lindsay has me and 2 grandmothers. Kayo at ang mama ko. Katunayan hindi gusto ng mama ko ang ginawa kong ito, sabi niya. Naalala ang pagtutol ng ina sa ginawa niyang pagdala kay Lindsay sa Maynila at sa binabalak niya. Kaya kong buhayin ang bata, Kemi. Hindi kailangan ni Lindsay ng ama na hindi naman siya gustong kilalanin. Alam kong malapit na sa inyo ang bata, mama. I'm sorry, but I'm doing this for Lindsay. Bukas makalawa ay maghahanap siya ng ama. Ano ang sasabihin natin? Na namatay na ang ama niya, padabog na sabi ni Vilma. Huminga siya ng malalim. Mama, please, ayokong dumating ang panahong sisihin ko ang sarili ko o di kaya ay kasuklaman tayo ni Lindsay sa sandaling malaman niya ang katotohanang nariyan lang ang ama niya. Mahaba pa ang pagtatalong iyon na sa bandang huli ay napahinuho din naman niya ang ina. Katakot-takot na yakap at halik ang ginawa nito kay Lindsay bago pa sila makaalis. I know I'm breaking my mother's heart. Pero mas mahalaga ang kapakanan ni Lindsay na makilala ang sariling ama. Tumango ito. Tinitigan siya ng husto. May nobyo ka na ba, Kemi? Muntik na siyang matawa sa tanong nito. Kung ang iniisip nito ay ang bagay na iniisip niyang iniisip nito, kung ganon marami pa itong pag-iisip na gagawin. Magyayelo muna ang impyerno bago siya mahulog sa isang lalaki o kahit na kanino pang lalaki. Wala, sagot niya. Wala akong intensyong magka-boyfriend, Mrs. Valencia. Tila ikinatuwa nito ang naging sagot niya. Tigilan mo na ang pagtawag sa aking Mrs. Valencia. You can call me tita. Pagkagising ni JR ng umagang iyon, umaasa siyang isang masamang panaginip lamang ang lumipas na gabi. Subalit nang lumabas siya ng silid upang pumasok sa opisina at marinig ang iyak ng sanggol sa kabilang silid, ay natilihan siya sandali. Mula sa nakaawang na pinto ay natanaw niya si Kemi na hinehele ang bata. Natiyak niya sa sariling hindi bangungot ang lahat. Sa buong maghapon ay laman ng isip niya si Kemi. Lagi nang sumusulpot ang anyo nito sa utak niya. Nang umuwi siya ng hapong iyon ay natanaw niya ito sa lanay kasama ang ina habang nilalaro si Lindsay. Suot nito ang duster ng ina na kumukurba sa hugis ng katawan nito. Naramdaman niyang nagkagulo na naman ang mga hormones niya. Nagmamadaling pumanik siya sa silid niya at naghubad ng mga damit at pumasok sa banyo. Pinihit niya ang tap ng shower sa cold at pinatay ang hot. Sandaling kinalma niya ang tila digmaan ng mga hormones na nagaganap sa buong katawan niya. Hell, ano bang nangyayari sa kanya? Kasalanan ito ni Eliza. Ang pakikipag-break nito sa kanya ay wala sa panahon. Iyon ang dahilan kaya ganito na lang ang reaksyon niya para kay Kemi. He hadn't sex for almost a month now. Dahil bagamat kahapon lang opisyal na nakipag-break sa Eliza, ay halos 1 buwan na din itong umiiwas sa kanya. Meaning, nagkataon lang na nariyan si Kemi, maganda at sexy. Kung hindi si Kemi iyon at ibang magandang babae, iyon din ang mararamdaman niya. With that in mind, napanatag ang loob niya at pinagpatuloy ang pagliligo. 30 minutes later, he was dressed in his comfortable blue jeans and a navy blue sport shirt. Basa pa ang buhok niya nang lumabas siya ng silid. Sa hagdanan pa lang ay naririnig na niya ang tinig ng ina at ni Kemi na nag-uusap sa kusina. Dumiretso siya sa minibar, kumuha ng kupita at nagsali ng alak. Huwag mong inumin yan, JR.
Napri sa ere ang baso bago pa man iyon madikit sa bibig niya. Napatingin siya sa ina na lumabas mula sa kusina at may daladalang umuusok na bandehado. Kailan pa ninyo ipinagbawal ang pag-inom ng alak bago kumain, Mama? Naiiritang tanong niya. Seeing you, hindi lang isang shot ang iinumin mo at alalahanin mong ipagmamaneho mo pa si Kemi pagkatapos ng hapunan, diba? Inubos niya ang buong laman ng baso. Walang pakialam sa disgustong nakikita sa mukha ng ina. Then Kemi appeared from the entryway. Suot na muli ang capri pants at blusa nito. Her dark eyes glittered into his direction as he made her way to her seat at the table. And hell, ang kaninang nakakalitong damdamin na pinatay niya sa shower ay muling binuhay at lalong pinag-init ng alak. Inalis niya ang tingin dito at muling nagsaling ng alak. Hindi niya pinansin ang pagsaway ng ina. Ang tingin ni Kemi kay JR ay isang umuungol na leon. Sa tuwing magtatama ang paningin nila nito ay may pakiramdam siyang tila siya tupa at anumang sandali ay sasakmalin at tulurayin nito. Isipin na lamang na sila lang dalawa ang magkakasama mamaya ay hindi magandang ideya para sa kanya. Hindi niya kayang isipin kung ano ang maaaring gawin nito sa kanya sa pagkakataong wala na sa tabi niya ang mama nito. Lumakad si JR patungo sa mesa at inukupa ang pwesto nito na nagkataong nakaharap sa kanya. Maliban kay Mrs. Valencia na nagsasalita, manakanaka ay walang salitang namagitan sa dalawa. Tahimik na natapos ang hapunan. Out of nowhere ay naisip ni Kemi na paano kung tama ang sinasabi ni JR na hindi nito anak si Lindsay. Paano kung one night stand na namagitan dito at kay April na pareho namang inamin ng dalawa na ginamitan ng proteksyon ay hindi nagpangyari upang magdalang tao si April. Paano kung may ibang lalaking nakatalik si April pagkatapos ni JR at siyang ama ni Lindsay? Posible iyon, lalo at desperado si April na mga sandaling iyon dahil sa pandaraya ng boyfriend nito. Kung tamang lahat ang suspisyon niya, naroon siya sa maling mesa, sa maling bahay at sa maling pamilya. Lihim na napailing si Kemi. No, si JR Valencia ang ama ni Lindsay. Hindi baling sinabi ni Mrs. Valencia na kamukha ni Lindsay si JR nung bata pa, kundi tumutugma rito ang pagkukwento ni April to think that April named her child after JR's mother. Nang malaman ni April na nagdadalang tao ito, hindi ito nagkalakas ng loob na harapin si JR, na hindi nito gustuhin guluhin ang buhay ni JR dahil aksidente lang ang pagkakabuo ng bata. Iyon ang dahilan kung bakit nag-resign kaagad ito sa trabaho. Natiyak nito na hindi rin naman pananagutan ni JR ang bata. At ang cards with all those intimate little message na natagpuan niya sa drawer, all signs JB, that obviously stood for JR Valencia, nagpapatunay na nagkaroon ang mga ito ng relasyon. How could he deny that they had an affair? He's a big fat stink liar. Sandaling naputol ang tinatakbo ng kanyang isip nang marinig ang iyak ni Lindsay sa itaas. Ako na tita, sansala niya kay Mrs. Valencia nang tumayo ito kasabay niya. Mabilis siyang lumabas ng dining room.